Magandang araw mga kaibigan at lalong-lalo na sa mga katulad kong mga kagulong. Nandito na naman po si Nansin na makikichika-chika sa inyo. Ang pag-uusapan natin today ay itong taong ito medyo nakakagigil kaya gusto ko siya pag-usapan. Kagaya ko ng Thunders pero tipong walang kinatandaan. Alam nyo ba, itong si Ginoong Wilfredo Gonzales, yung nagkasaba ng baril sa isang siklista, siya ay nag-retire sa PNP na may ranggong PO1. Alam nyo naman siguro na ang PO1 ay yun ang ranggo na nag-uumpisa pa lang na pulis. Baka sabihin nyo, napaka syonga-syonga nito, kaya siya nag-retire na ganun lang ang ranggo niya. Hindi. Kaya siya nag-retire na ganun kababa ang ranggo. Kasi nga, lagi siyang nade-demote. Marami siyang ganitong uri na misconduct. Actually, noong 2006, nakasuhan siya ng grave misconduct administrative case. Tumagal yung kaso, no? Hanggang sa umabot ng 2016 na nag-reach na siya ng retirement age. Lumabas yung decision sa kaso niya, kaso inapela pa niya. So from 2016 to 2018, nakatanggap pa siya ng retirement. Pero nung 2018, natalo siya sa kanyang apela. So instead of retirement, dismissal ang kinonsider sa kanya. Kaya ngayon, wala na siyang natatanggap na retirement benefits, no? Pero, well, eto yata yung Thunders na wala talagang kinatandaan. I mean, ganun na dati pa, ganun na ang ugali niya, kaya lagi siyang nade-demote. Isipin nyo, ilang pung taon siya sa police department, hindi man lang umasenso ang kanyang ranggo. Kasi lagi siyang nade-demote. Kaya alam na natin na itong taong ito, may kailangan noon pa siguro, pumasok na sa anger management, no? Pero nakakataka, nade-demote lang siya, pero hindi siya natatanggal sa pulisya. May hawak siyang baril. Nakakatakot, di ba? Kailangan nga, sa tingin ko, lahat ng hahawak ng baril, kailangan mayroong psychological test. Tsaka yung malaman natin kung may ganyan klaseng anger issue. Para sa akin, napakaliit ng bagay lang yun, no? At saka isa pa, hindi ka naman agrabyado kasi dekotse ka, siklista lang yung isa. So anong gaano kalaking issue yon na dapat habulin mo at ikat mo? Tapos binatukan mo na nga, minura mo na nga, hindi ka pa na kontento. Kakasahan mo pa ng baril. Kaya, ay nako, sa akin sa totoo lang, hindi maganda ang impression ko sa mga pulis. Dahil sa mga katulad po ni Ginoong Wilfredo Gonzales. Kasi, alam nyo ba na kapag nag-i-increase daw ng police visibility for our protection o kaya may mga checkpoint, lalo lang akong kinakabahan. Especially yung checkpoint na yan. Kasi nung kabataan ko pa nababalitaan ko na yung mga tanim droga. Magche-checkpoint tapos tataniman ka tapos uhulihin ka.
Ganyan ang imahe sa akin ng karamihan ng pulis. Medyo gusto ko ngang baguhin, no, ang tingin ko sa kanila. Tapos here again, meron na namang isang Mr. Wilfredo Gonzales, no, na ang angas-angas kasi may barel. Eh, wala pa ba tayong natutunan sa kaso ni Mr. Rolito Go at Elmer Magwan na yun, dahil lang sa one-way lane na at the wrong pa, yun si Mr. Go, siya pa ang namaril. So, it seemed na walang katapusan yata yung road rage na yan. Eh, mabuti ay yung mga kabaro pa niya, tipong kakampi sa kanya kasi ano lang bang kinaso sa kanya? Grave scandal ba? O ano? I mean, it's outrageous, no? Nakakainis talaga, nakakagigil. Kung mismong mga pulis na may training na sila, nakahawak lang ng baril, ganun na umasta sa kalye, sa kalsada, nasaan yung protection ng katulad naming mga ordinary citizen, 'di ba? Tsaka napaisip tuloy ako ilan pa ngayon sa na-active na policemen natin ang gaya ni Mr. Gonzales, no? Tapos ipangangalandakan nila na nagkaayos na sila. Pwede ba silang hindi magkaayos? Kung ako man, idala ako sa pulis, mga kabaro niya ang kasama doon. Na-coerce siguro yung tao. Kaya nga, hindi na nga nagpapakita Siya pa ang nagbigay ng press conference. Ang tigas talaga ng muka. Wala na akong masabi. Takot lang nung tao. Paano siya hindi papayag na makipag-areglo? Tapos pati yung vlogger, no, na nag-upload nitong kanyang video, nagtatago na rin dahil natatakot. Ganyan ang imahe ng pulis dito sa Pilipinas. You do not feel protected dahil nandiyan sila. You feel threatened dahil karamihan sa kanila menace. Karamihan nga sa kanila sa tingin ko hindi sila qualified to own a gun. Dahil kayabangan lang naman ang umiiral dito Matapang lang dahil may baril. O tingnan, 'di ba? Karamihan kagaya yung nangyari sa Navotas, sila rin ang nagtatakipan. Pero tsaka na lang natin pag-usapan yung isa pang nakakagigil na kinalalabasan ng investigasyon, no? Pero it only goes to show that in the Philippines, ang mga pulis hindi nagpro-protect sa tao. Sila pa yung nagiging salot sa lipunan. Lalong-lalo na, yan kagaya ni Mr. Wilfredo Gonzales na matanda na nga, kalbo na nga, wala pang kinatandaan. Wow, ang ganda nga ng forma niya pagkasa ng baril. Hindi ba siya nahiya? Buling-buli ang dating niya. Yung siklista na hinampas niya balingkinitan lang nga liit ng katawan tsaka isang bike lang ang dala-dala niya samantalang siya kotse. 'Di ba kahit na sabihin mo for whatever reason, okay? Baka nag-aasaran sila sa kalye. Baka nagmurahan sila. Whatever the reason, it doesn't merit him toting his gun. Kasi wala namang threat sa buhay niya. Actually, siya pa nga yung siya pa nga yung nanghahamon Lakas ng loob niya manghamon ngayon tingnan ko lang kung gaano siya katapang.
Eh, harapin niya yung mga bashers niya. Sagutin nga niya, nakipag-areglo na. Ano, para ano, kaya inis siya sa vlogger kasi kung hindi August 6 pa yata nangyari, yun o August 7. Kung hindi linabas nung vlogger yung video, akala niya natakpan na. Ang ano, siga pa niya sa headquarters pa siya nag-conduct ng ano, press conference. Eh di kitang-kita yung pagkampi sa kabaro. Kahit na tama, kahit na mali, basta sila magkabaro, kampi-kampi. Pero ako, ay nako, thunders na rin ako, kota na ako, kaya hindi na ako natatakot sa kanila. Kaya, that's all. Kung pwede lang akong humiling, sana i-like and share ninyo ang aking video at paki-press nyo na lang yung subscribe. Tulungan na lang po ninyo ako na mapalaki ko ang channel ko. Thank you very much and bye-bye.